Guys, ewan ko lang pero mukhang eto na yata ang pinaka high-tech na 150cc na nakita ko. I mean, may tatlong paraan para buksan ang motor. Unang-una, sa ride app. So, pindutin nyo lang siya, then kusa na siyang bubukas. Pangalawa, itong NFC card. Ito yung mismong susi niya. Didikit nyo lang siya dyan. At pangatlo, kung sakaling naiwanan nyo to, pindutin nyo lang siya, hold nyo lang tong start button, nilalabas sa screen niya, then set lang natin yung passcode. For example, yan, 0000. Then, ay nabubukas na yung motor. Anak mo, may ganito palang scooter. Guys, we all know CF Moto, nakilala natin bilang isang Chinese brand na habot kaya ang presyo ng mga motor nila pero advance ang mga tech and features. Pero sa dami na nating nagamit na scooter, ito ang unang beses nagagamit ako ng retro scooter na ganito ka-advance. And this, my friends, is called CF Moto Aura 150. Naka-liquid cooled ang cooling system, 4-stroke, 4-valve, single override cam, CVT tranny na may 15.8 horsepower at 8,500 RPM and 14.3 Newton meters of torque at 6,500 RPM. Fuel tank capacity is 8 liters. May bigat na 132 kilograms at mabibili nyo for an SRP of 131,700 pesos. For that price, ang pagkakaalam ko, yung mga bagong unit nila ngayon, hiwalay na yung T-Pax eh. Ito kasi meron na eh. Yun yung module na nagsisilbing smart bridge sa motor nyo para ma-operate ang CF Moto Ride app. Kailangan nyo yun bilhin, hiwalay for 13,500 pesos ata. More or less, mga ganon. So mamaya babalikan natin yung app nila. Napaka-classic ng itsura niya, no? Karespeto titigan. Medyo hawig yung itsura niya sa Vespa, sa Lambretta, yung mga Royal Alloy kung tutusin. Yayamanin look, di ba? Lalo na yung colorway niya. May iba't ibang kulay ang scooter na to. Makakuha nyo yung Velocity Gray, Ivory White, Royal Blue, at Vintage White. Pero personally, mas gusto ko ang Aura in Silver. Ang linis tignan. Alam niyo naman, tinititigan ko siya ngayon. Mukha siyang MacBook na ginawang motor. Gloss lang yung pagka-silver nito. Mag-umpisa tayo dito sa harap. Buksan natin yung motor para ito natin yung headlight. So this is the daytime running light sa baba na isang linya lang. Ang cool no, napaka-futuristic ng design niya. Automatic bubukas to habang maandar kayo. Walang way para mapatay yan. Then kapag talagang running na, ito po yung itsura ng LED headlight natin up front. Napakaganda, no? Napaka-elegante. Parang puso ni Iron Man. Try muna natin para tahimik pag usap tayo maayos. Meron siyang dalawang linya na parang vent dito sa harap and with Aura logo dito sa bandang kaliwa or kanan ng motor. Then bandang baba, wala na. Itong isang linyang daytime running light niya lang. By the way, guys, meron kayong camera. Hindi lang sa harapan, maging sa likod din. Lahat ng nakikita nyo sa motor na to is all stock at meron kayong kasamang dashcam. So 1080p ang max resolution nito in 30 frames per seconds. I think sa ngayon, para makita nyo yung mga footage nyo, kailangan nyo i-download yung third-party app. Hindi sa CF Moto app eh. Well, as of now lang yun, pero hopefully soon, ilagay na nila yung mismong mga recording sa app nila. Then, malaking fender sa harap in silver din. Then may accent siya ng chrome. Naglalaro sa silver and chrome. Teka, signal light pala. Saan nakalagay dito? Bukan nga natin. Kakanan tayo. Nasa baba. Alam niyo yung itsura niya, mukha siyang electric scooter para sa akin. Side angle, ganito po ang itsura ng Aura. Alam niyo aminin ko, malaki yung itsura niya sa personal ha. Meron tayong console box dito sa bandang kaliwa ng motor. Hindi siya ganong kalaki yan actually. Enough para sa mga cellphone natin. I mean, kaya lang siya kalaki. Palagi ko yung camera natin ha. Then siguro wallet.
By the way, meron tayong kasamang charger na USB Type-C at Type-A. Ayan. Meron din siyang luggage hook. Ayan, dyan yung isasabit yung mga pinamalengke nyo, mga gulay. Then sa gitna may accent pa din ang chrome mo. So, nagtuloy-tuloy siya hanggang dun sa harapan. Then sa baba ang ating fuel filler door. Para buksan, isang pindot lang dito sa gitna. Yun nga lang guys, ang downside ng gas filler door niya, hindi nyo kailangan ng susi para buksan siya. Kasi nakapatay yung motor eh. Then pipindutin nyo lang, bubukas na siya. So, ingat tayo sa part na yan. Baka may mang trip, alam nyo na. Like any other retro scoot, meron po tayong gulay board. Malaki-laki yung room natin. And meron tayong mga rubber grip para sa sapatos natin. Usually kasi yung mga ibang scooter, plastic yung ginagamit. Then sa part na to, sa ilalim ng upuan, meron pa rin kayong vent design dyan sa lugar na yan. Pillion footrest, isang pindot lang para buksan. Then para isara, balik nyo lang. Isa pa. Paka-cool, no? Malapad na fairing sa ilalim ng upuan. Then again, Aura logo. Ganda ng font ng pinili nila. For our seat, this is a one-piece seat na may magandang upholstery. Then may paumbok siya sa pagitan ng rider at ng pasahero natin. Soft dito sa side, then may mga nakaumbok na upholstery dito sa taas. Na may mga white lines para mas elegante tignan. Malapad yung puan niya eh. Oh. Ngayon para mabuksan siya, meron po tayong button dito sa bandang likuran. So pipindutin nyo lang yan. Pansin nyo hindi bumubukas kasi nakapatay motor. So buksan lang natin. Pag narinig nyo na yung clicking sound, may access na kayo para sa ilalim ng upuan. So isang pindot lang, bubukas na siya. Tada! For the seat compartment guys, pasensya na kayo at hindi ko sigurado kung ano ang eksaktong measurement nito. Pero malaki-laki siya eh. Tanggalin natin itong mga bubota. Ayan oh. Diba? Then meron kayong ilaw kung sakaling abutan kayo ng gabi sa daan at may gusto kayong hanapin, at least may liwanag kayo. Then for the tools, dito po siya sa gilid nakalagay. Ngayon, as per CF Moto website nila, sinasabi nila doon na kasya ang dalawang helmet sa loob ng seat compartment. Ngayon, meron tayo dito ang origin helmet. Ito ang ating retro helmet. Yan. Awan natin to sa Secmod Supply Caloocan. Napakaganda. With S-Max S1. Yan ang ating intercop. Bilog naman to, wala masyadong kanto. Sana magkasya. Hindi. Bukan natin baliktarin. Wala, ayaw talaga. Pero unti na lang eh. No. Siguro depende pa rin sa helmet. So, for our origin helmet, hindi po kasya. Wala tayong helmet hook. Katulad sa mga ibang scooter na na-review natin sa channel. Yung spring niya okay naman, di maalog. So ganito po ang allowance ng handlebar natin sa upuan. Ganyan po siya kalapit. For our battery, dito po siya nakalagay sa bandang likod ng upuan. Meron siyang 4 screws na kailangan natin tanggalin. So hindi na natin gagawin ngayon yan. Meron tayong bracket in chrome as stock. So for example, may mga bag kayo, may mga luggages kayo na gustong ilagay dito. Po pwede. Then lock nyo dyan sa gilid sa mga bakal-bakal na yan. Then for our taillight, ganito po ang itsura niya. Katulad ng daytime running light natin, isang linya lang din siya, pero this time red na kasi nga taillight natin to. Alam niyo, palagi ko signature taillight to ng CF Moto kasi yung mga big bikes nila, for example yung 750 SR, yung 675 SR, isang linya lang din naguhit yung taillight nila dun. So sa scooter ganun din, pero dito mas mahaba na. And tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mayroon po tayong dashcam sa likod. By the way, SD card, dito nyo po pwedeng tanggalin. I mean, ilagay sa ilalim ng battery. So, tanggalin nyo muna yung battery, then doon nyo ilalagay yung SD card. Medyo hassle nga lang kung pabalik-balik gusto nyo i-transfer sa computer files. Then, mga turning lights natin. Diyan po sa bandang baba. Alam niyo, ang ganda ng itsura ng rear section niya, no? I mean, itong pailaw nila. Grabe, papugi ng papugi mga scooter ngayon, no? Tulad nga ng sinabi ko kanina sa intro video natin, merong 3 paraan para ma-operate natin ang scooter. Isa na doon ang CF Moto Ride app. So, pipindutin nyo yan, then automatic nang bubukas yung motor. Pangalawa, itong NFC card. Wala tayong traditional key dito sa Aura. Ito ang lagi nating bit. Then, meron siyang NFC logo dito sa baba ng dash. Didikit nyo lang siya dyan. Narinig nyo yung part na yun, then bubukas na siya. Or kung sakali mang maiwan nyo to, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-panic dahil meron siyang code. So hold lang natin tong ignition switch hanggang sa may lumabas dyan sa dash natin, CF Moto logo. For this video, sabihin natin ang code na nilagay ko is 0000. Pwede nyo namang set yan sa settings mamaya, depende sa inyo. Then enter nyo lang. Isa pang na-discover ko rin sa kanya, ngayon lang actually. For example, binuksan natin yung motor.
Ayan. On na yung battery, pero hindi pa naka-on yung engine. Once na nakaangat ang side stand, at uupo tayo, automatic bubukas yung motor. So, merong sensor sa upuan. Kapag na-detect niya na umupo kayo, magbubukas yung engine. Grabe to, sir. Mga warning icons dito sa taas. By the way, meron po siyang traction control. Sa kanan naman ang ating clock. Nice looking tachometer dito sa taas. Ganda. Then speedometer sa gitna. Engine temperature dito sa kaliwa. Nakasulat din dito na ABS on dahil for this bike, meron po tayong ABS harap at likod. Then, pwede nyong patayin yung ABS sa likod. So, napakabihira noon para sa isang scooter. Sa kanan naman ang ating fuel indicator din. So, ito ang ating mga information na kailangan nating makita while riding. For example, ang odometer, range ng scoot. Also, meron tayong TPMS o tire pressure monitoring system. Guys, for this scooter, 131,000 something scooter, meron kayong TPMS. So, dito nakita nyo agad yung mga PSI ng mga gulong nyo. Pag pinundot natin ang up button, yan, makita rin natin ang trip 2. Battery voltage, yes, pwede nyo rin makita dito. Punta lang tayo saglit sa settings, then vehicle settings, traction control na pwede yung patayin at pwede yung buksan. Ang galing, nakita nyo rin dito yung posibleng mangyari kapag pinatay nyo. Then for the ABS, pwede nyo rin patayin ang likod. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. ESS o Emergency Stop System, pag nag-hard brake tayo in high speed or medyo mabilis ang takbo natin, automatic na magka-flash yung mga hazard light natin para magbigay warning sa mga motorista sa likod. Easy ride, ano to? Bago sa akin to. Ito yung sensor niya nung inupuan natin kanina. Oh. So, set lang natin sa open to. Auto power off. Baga sa PC, ito yung sleep mode. So, nakaset to sa 60. Which is, hindi ko nagagalawin yan. May settings ang stand kill switch. Instant at delay. So, kapag instant, binaba natin ang side stand, automatic mamamatay. Pero kapag naka-delay, at binaba natin side stand, hindi siya mamamatay. Pero, pinigaan natin ang throttle. F alert, parang may alarm siya. So that's it for the vehicle settings. Para naman sa vehicle info, dito basic. Ayan. Tulad na nakita natin kanina sa main display. I think dito nyo pwedeng i-reset din ang trip meter. Bukan lang natin para makita rin natin mamaya yung fuel consumption. Warnings, wala namang error message. So phone connectivity, yes, tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, meron siyang phone connectivity. Bago mo nyo ma-operate, meron siyang tinatawag na T-Box. So yun yung nagsisilbing smart bridge sa motor natin para ma-operate yung CF Moto Ride app. And ganito po itsura ng app. Yun nga lang guys, pagkakaalam ko, once na binili nyo na yung T-Box, which is worth 13,500 something, then para magamit nyo pa yung app, kailangan nyo mag-subscribe. So, hindi ko lang alam kung magkano ang subscription, pero kung free yung app, kung gusto nyo lang gamitin yung app, sabihin natin hindi nyo pa ina-avail yung subscription, makikita nyo lang doon ang Bluetooth connection, basic vehicle info, e-manual, dealer locator, app settings, and support. At yun lang. So once naman na in-avail nyo na yung subscription dito sa CF Moto Ride app, meron kayo magsisilbing navigation sa display nyo. Itong buong screen nyo, ito yung magsisilbing Google Maps nyo. So isa yan sa mga privilege dun sa subscription nila. And also, yung sinabi ko sa inyo kanina na pwede yung buksan ang motor through the use of your mobile phone, and nasa subscription din yun. Maraming pang iba tulad ng GPS locator. Sakaling may ibang gumamit ng motor nyo, madedetect nyo kung asan yung motor nyo through the use of this app. At kung ano-ano pa. Sa ngayon kasi hindi pa ako nakasubscribe kasi wala akong CF Moto dito sa garahe. Ano pa bang pwede makita dito sa settings niya? Music, pwede nyo ring matagel through the use of the app. May navigation, and eto. Connect phone. Siya pala for the display. Kanina nasa retro tayo. Lagyan natin sa sport. At ito ang itsura niya. Ganda ng cockpit niya, no? Then dito sa lagay ng side mirror, kung saan nakamount yung mirror natin, ginamitan nila ng piano black plastic. Silver and piano black. Parang ang gandang tandem, no? Meron din dito sa right handlebar, napapalibutan siya ng chrome plastics. At dito ang button for our idling stop system. For example, nasa traffic tayo, automatic magkakat yung power once na-detect niya na naka-full stop kayo to conserve our fuel. Then hazard button at ang ating ignition switch. So for the rubber, kung ang itsura niya, mahaba yung bukan natin. Then cute na barrette, manipis lang siya. Chrome brakes. Then for our mirrors, by the way, ang dami nagtatanong na ito sa akin nung nag-post tayo ng picture sa Facebook. Guys, hindi po stock to. This is aftermarket. Yung stock kasi halos ganito rin yung itsura, pero mahaba yung stem eh. Ito manipis lang. Mas maganda tignan. Ganon din sa Giorno kay shorty mirrors. Saan niya nakuha to? Hindi ko alam, pero I think ang pagkakalala ko, sabi niya sa akin pang Vespa daw to. So kaliwa naman ang ating arrow buttons for the dash, up and down, back and set button. Ito rin yung nagsilbing enter button natin. Turning switch, high beam and low beam.
na nasa baba. Nakaiba to ah. Meron ba tayong passing light? Mayroon. Then, busina. At ito pa kagandahan guys ah. Grabe na tech ng motor na to. Meron tayong heated grips. Napapansin nyo mayroon tayong button dito sa bandang gilid. Maliit nga lang siya. Pipindutin nyo lang siya. Ayan, kapag nag-indicate na or hold ata. So, ibig sabihin, naka-engage na yung heated grips nyo. Alam nyo sa mga big bikes ng BMW ko lang nakikita yun eh. Pero, dude, para sa isang Chinese scooter na 150cc, meron ng heated grips. Grabe. For our front suspension, naka-telescopic fork pa po tayo. Then, for our wheels, ganito po ang itsura niya. Gusto ko yung mga pa-spike. For our brakes, naka-single 220mm disc na may 2-piston. Ewan ko, walang pangalan na caliper. Factory caliper siguro to. Radiator natin nandito. Hindi ko lang alam kung saan pwede refillan ng coolant. Exhaust, ayan, ganyan itsura. May chrome cover tayo. Mas katulad din ng mga exhaust na nakita natin sa mga retro scoot nowadays. Then for the rear, naka 190mm single disc na naka single piston caliper. Again, walang brand. Na both ABS harap at likod na switchable. Ang ABS sa rear. For the stock tire, parehas na D12 at parehas din gumagamit ng 120/70. Pero dito yung stock tire niya eh. Naka-Pirelli na siya. Hindi ko lang alam kung bakit nagpalit na siya ng Pirelli agad. For the stock tire, gumagamit ang Ora ng Yosun. I think this is Chinese brand. So that's all for our familiarization. Tara na sa unang upo. First ride sa CF Moto Ora 150. Ito ang unang beses na gagamit tayo ng scooter galing sa CF Moto. Ganda ng kulay niya, no? Yung sa harap. Yung napaka-futuristic lang ng itsura niya. Hindi ko napapatagalin pa. Unang upo sa CF Moto Ora. Baba ko lang to. Yan. Alright. Seat height po ng bike is 770mm. We are 6 flat with 34 inches inseam. May bigat na 82 kilograms. Yes, bumalik na yung timbang part natin sa mga review. At ganito ang tindig ko sa Ora. Saktuhan lang yung seat height niya eh. Hindi katulad dun sa Honda Giorno ko na mataas. Tiptoe nga ako dun sa scooter na yun. Dito, lapat na lapat yung paa natin. Startup. Teka, kailangan ko pala yung susi. Yung NFC card natin, didikit lang natin siya dyan. Saan tayo bumukas? Yan. So, CF Moto logo. Oh, mandar agad. Kasi nakaupo na ako. Naka-on yung easy ride settings natin. Tara, subukan na natin ito sa daan. First ride sa CF Moto Ora 150. Guys, pasensya na kayo kung wala tayong 360 camera na yung usual na nakita nyo na camera dito sa harapan ko. Wala tayong pwedeng paglagyan eh. Kaya dito muna tayo sa Ace Pro 2 ng Insta360. Single lens muna tayo for today's first ride. So ergo of the bike, napaka-komportable ng riding comfort dito sa Ora. Yung upuan natin napakalambot, ang laki rin kasi. So yung comfort ng puwet natin is okay. Yun nga lang guys, medyo sumasabit lang kasi yung puwet ko dun sa unting nakalawit sa pagitan ng passenger at ng rider. Ewan ko siguro sanay lang ako na umuusog pa backward. Then for our legs, yung legroom natin dito sa gulay board, napakalawak. Tingnan nyo naman yan, no? Sapatos natin, ayan, mayroon pa tayo para i-forward at i-backward. So malaki yung room natin for our legs. Long-legged tayo, 34 inches inseam, pero sobrang lawak pa rin. It's just nice. Nakakatuwa yung display, oh. Ang laki eh. Kita-kita mo. Then kapag dumadaan tayo sa medyo may sheet, nagbabago yung display natin. Nagiging white, and nagiging dark yung background. Depende sa environment. Diba tayo dito. So gusto ko talaga yung piano black plastic na ginawa nila dito sa harapan. Kung motor ko to, lahat ng chrome pa piano black ko. Kung subukan tong heated grips niya, wala pang kailangan. Or some pindot lang. Yung kaya ano natin, basta meron tayong heated grips. Tire pressure monitoring system, meron din po tayo dito sa bike na to. Nakikita natin sa lower right ng display. As of now, likod natin is 30 PSI, harapan is 28. Parinig ko lang sa inyo saglit ang startup ng Aura every time na buksan natin yung engine. Kasi may mga scooter na may ingay sa idle. Dito subukan natin. On natin. Teka, hindi ko pinindot yung ignition switch. Guys, tignan nyo ito. Iangat lang natin yung side stand. Bubukas agad yung motor. So sa startup idle ng bike, hindi ganun katahimik. Hindi rin naman ganun kaingay katulad ng Honda ADV. So I think hindi naman big issue yun para sa iba. Ay, hindi ako masyado kumorner dahil yung center stand natin baka sumayad. Alam nyo, sa tuwing
mag-review tayo ng scooter, when it comes to power, una ko pinapakiramdaman kung kamusta ba ang power ng scooter pagdating sa overtaking. Kasi usually gagamitin natin yung mga ganyang klaseng motor for the city. So madalas tayong overtake dahil madalas traffic sa mga lugar natin, especially dito sa Cavite. Overtaking power, medyo mabagal tayo at pipiga tayo. Okay. Saktuan lang. At parang daming overtake sa akin ngayon. Hindi nakabitin yung overtaking power ng oras, so okay pa for the city. Which is, I think ito ang natural habitat ng bike for the city. Dahil kung ipang long ride nyo siya, well, pwede rin naman. Pero ang problema kasi, 100% sigurado ako na hindi halos lahat ng lugar na pupuntahan nyo ay may parts ng scooter na to. Hindi katulad ng Honda, ng Yamaha. Kahit may siraan ka, banda dyan sa Baguio, sa Pangasinan ka, sa Bicol ka, may mga pyesa ka makukunan kasi kalat yung mga motor na yan. Baga, marami kong makitang Yamaha, Honda sa daan. Pero itong motor na to, sobrang bihira lang. Dahil nga, kakalabas pa lang nito at sobrang bihira ng scooter na CF Moto dito sa Pilipinas. Sakto, traffic. Nakuha ng idling stop system natin. Subukan natin kung kakagat. Alright. Kailan natin mamatay yung engine. Okay. So nag-cut yung power niya dahil naka full stop tayo para makatipid sa gas dahil napakawalang yan ng gas ngayon sa Pilipinas. Diyos ko dahil. Magkano ba dito sa Caltex? 99 pesos. Then premium is 106. Napakalala, men. Alright, subok tayo. Ora power. Woo! Good. Ito talaga pag 150cc. Braking sa harap, nasaktuhan lang. Suspension for the front, medyo matagtag siya. Sa likod, saktuhan lang din. Then braking sa rear, mamaya na kasi malupay doon. Mamaya na ako pe-friend. So kung gusto nyo magamit pa yung mga ibang features ng bike, which is makikita nyo sa CF Moto app, kailangan nyo mag-subscribe. Kailangan nyo i-avail yung subscription. Di lang natin sigurado kung magkano. Siguro tanong nyo na lang sa mga CF Moto dealer na mapupuntahan nyo. So doon pwede nyo paanda rin ng bike kahit walang NFC card. Pwede nyo makita yung location ng bike nyo sa sakaling manakaw. Also para magamit yung navigation sa display nya, integrated navigation. Gusto ngayon yan sa mga motor eh. Okay, so fuel consumption ng bike. Kumonsumo po tayo ng, teka, wala dito sa home display natin. Ito muna ako. Mahirap pag pipindot kapag naandar ka. Right, so fuel consumption, kumonsumo tayo ng 2.4 liter per 100 km. Ito lang ang ayoko sa CF Moto. Unit metric nila sa fuel consumption, liter per 100, hindi kilometer per liter. Para sa isang 150cc, eh pwede na. Okay, so what we don't like about the bike, unang-una, kita ko lang sa inyo, nag-engage agad yung engine. Patayin natin fully yung motor. Ayan. Once na pinatay nyo na siya at tinilt nyo pa kaliwa, nag-lock na siya. So for example, nakapatay yung engine, then naayusin nyo sa parking, tapos biglang nag-lock yung steering. Yun lang medyo nakakairita. And pangalawa, tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, dahil first gen na scooter to ng CF Moto, medyo alanganin pa rin ako when it comes sa long ride. Baka malintikan kayo sa daan at hindi nila lang paano ayusin to. Siguro kung mga basic, taplatan kayo, so yun, walang problema yun. Pero sa internals, dahil napaka high-tech ng bike, masakit siya sa ulo para sa iba. So bago natin tapusin ang video na to, big thanks to Neil. Ang ganda ng scooter mo, pero hindi siya matahimik, so kuha pa siya ng sa pang motor. Guys, pero alam nyo, para sa presyo niya, 131,000 pesos. Pwede itong motor na to. Considering yung mga tech na nakalagay sa kanya, sobrang dami. Pinaka high-tech na 150cc,
na nakita ko sa buong buhay ko mukhang. Eto na yun. Yung mga cutie pies, dito lang muna tayo para enjoy ang sunset. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Yung mga cutie pies, see you po sa next content.